talaga ng ikot ng mundo, sa loob lang ng ilang linggo, nagbitiw ang Santo Papa at meron na siya ngayong kapalit. May mga nagsasabing abangan ang iba pang mga kapanapanabik na yugto sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Pero sa ngayon, habemus papam, meron na tayong Santo Papa. Alas 3 ng madaling araw nitong Huwebes, abot langit ang ngiti ni Mary Grace. Hindi lang dahil isinilang na ang kanyang munting anghel, kundi dahil kasabay rin ng kapanganakan nito ang pag-anunsyo sa bagong Santo Papa, si Pope Francis. Kaya si Mary Grace, isinunod dito ang pangalan ng kanyang anak. Pinangalanan niya itong Francis Claus. Matagal na namin naisipan yung pangalan na Francis. Ngayon po, numating yung time na Francis din po yung Pope natin ngayon. So, isinunod ko na lang rin po para mas blessing din po sa akin. Sa pagbibitiw ni Pope Benedict XVI bilang lider ng simbahang Katoliko, dahil na rin sa kanyang kalusugan, inabangan kung sino ang papalit sa kanya. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. At si Jorge Mario Cardinal Bergoglio mula Argentina ang nahalal ng conclave. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa South America. Kauna-unahan din siyang Pope na nagmula sa religious order na Society of Jesus o ang kongregasyon ng mga Jesuita. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Pope Francis napakasimple at mapagkumbaba. Nung nahalal na siyang Pope, niayaw nga raw niyang umupo sa kanyang trono. Sa halip, bumaba pa para batiin ang mga kardinal. Pinatunayan ito ng Argentinian priest na si Father Luciano Feloni na magdadalawang dekada ng pare dito sa Pilipinas. Nung seminarista kami, kasi mga bago kapapasok sa seminaryo, sabi niya, never forget where you come from. Sabi niya, when you are going up, smile and be kind to people because it's the same people you will encounter coming down. Madalas din daw itong nagko-commute o sumasakay ng bus. Madalas din daw itong bumisita sa mga mahihirap na lugar sa kanilang syudad. Biglang nagpakita doon, magugulat yung mga pare na walang kaabi-abiso, biglang darating siya. Nag-commute, pumasok, lakad sa squatter, very dangerous, pero nagawa yon. Bukod sa pagiging pinuno ng simbahang Katoliko, ang Santo Papa rin ang nagsisilbing head of state o pinuno ng Vatican City. Ang isang araw-ngaraw ng Santo Papa, hinahati sa pag-aaral at pagsusulat ng religious writings, pati na rin sa pakikipagpulong sa iba't ibang religious at political leaders. Bukod dito, kailangan din niyang harapin ngayon ang ilang mga kontrobersyang kasalukuyang kinakaharap ng simbahan. Katulad ng same-sex marriage, ang VatiLeaks o yung pagkalat ng di umano'y mga confidential documents ng Vatican at ang mga kaso ng sex abuse at iba pang kahalayan laban sa mga pari at mga obispo sa iba't ibang dako ng mundo. Ang tingin ko, lahat ng mga problema niya, unti-unti niya yan, hindi niya bibiglain yan. Of course, you know, how do you manage a whole hierarchy, a whole system? Definitely, he will start working on this. Pero ang uunahin niya is how to uphold the faith and the spirituality of everybody. Spirituality meaning getting everybody nearer and closer to Christ. Samantala, sa mga social networking site, kumalat ang litratong ito sa isang pambihirang pagkakataon kung saan nagkasama-sama ang tatlong magkakasunod na naging Santo Papa, sina Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, at si Pope Francis. Hindi man natupad ang panalangin ng maraming Pilipino
na magkaroon na ng Pilipinong Santo Papa sa katauhan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Luis Antonio Cardinalis Tagle. Ipinagdiwang pa rin ng mga Pilipino ang pagkakahirang kay Pope Francis. Ang tingin ko, magpapalakas sa ating faith sa Philippines is what kind of Pope there is. Not necessarily his nationality. Pangatlo, ang Pilipinas sa may pinakamaraming mga Katoliko sa buong mundo. Marami sa atin, relihiyoso, mataas ang pagtingin sa simbahan. Malaki ang pagpapahalaga sa mga Santo Papa. I am waiting. At sa mga nagdaang Santo Papa, walang dudang ang pinakaminahal si ngayoy Blessed John Paul II na 2 beses pang bumisita rito sa Pilipinas. I am deeply grateful to all of you for your presence here. At sabi po niya, just the thought of World Youth Day has gladdened and encouraged him. Ang kanyang pagpanaw In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. hanggang sa paghirang sa kanya bilang blessed o beato, tinutukan nating lahat. I feel so lucky na nakalapit din uli ako sa altar para sa veneration naman ng kanyang remains. 15 taong gulang daw noon si Marlon nung nagsagawa ng painting contest ang kanilang eskwelahan para sa pagdating ni Pope John Paul II. Sa mahigit 50 kalahok, isa si Marlon sa mga pinalad na manalo. Ito yung nanalo nun nung on-the-spot painting contest sa UST. Ang centerpiece niya is si Pope, syempre. Pero hindi raw niya inakala na bukod sa 5,000 peso cash prize, may bonus pa pala siyang personal na makilala, si Pope John Paul II. Pero ngayon ko na lang din naiisip talaga na, ang swerte ko pala talaga. Noong time na yun, hindi ko pa siya ma-digest na ako yung nagkaroon ng privilege na i-present yung gawa ko sa kanya and mahalikan at mabasbasan niya. Ang lay catechist naman na si Brother Carmelo Cortez may koleksyon ng papal artifacts, kagaya ng papal stamps, coins, commemorative medals, relics at buto ng mga nagdaang Santo Papa, pati na ang krus at skull cap na ginamit ng yumaong si Pope John Paul II. Pero ang pinaka-iniingatan daw niya, ang mga sulat na ito ni Pope John Paul II. Itong apat nito ay ito ang greetings ni Cardinal Carol Wattila. Nakilala natin Pope John Paul II to the Cardinal Santos, to the Filipino, for the Filipino nation. Ibinigay raw ng kapatid ng yumaong Rufino Cardinal Santos sa kanya ang mga sulat na ito para ipasunog. Kala nila basura. Yung pala nandun pala yung mga diary ni Cardinal Santos, nandun yung mga sulat ng iba-ibang mga kardinal sa buong mundo. At isa sa pinag-interesan ko nga, si John Paul II. Ibig sabihin, may communication na pala tayo. Hindi pa pala siya Santo Papa. Naitabi rin niya ang sulat mula naman kay Pope Paul VI para kay Cardinal Santos. Pero ang isa raw sa mga hindi niya malilimutan nung nakamayan at nakausap niya mismo si Pope Benedict XVI noong April 2007. Tao rin lang sila, katulad natin. Pero sa pamamagitan nila, lumalakas ang ating pananampalataya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.